Dito sumusunod sa akin. Yan. So, ito pala si Chef. Ang lapit mo masyado. Chef Jeff. Yan. So, sobrang lapit naman. Joke lang yun, guys. Chef Carlo. Yan. So, natikman natin yung kanyang luto. Hindi ko alam yung mga ibig sabihin nito, sir. So, gusto kong malaman. Pangalan. Oh. Ito kasi wala na tayong mapapakita. Nawarak na. Pero meron naman yung video. Ito yung lechon kawali on kimchi rice. Bale, fusion siya ng Pinoy and Korean. Yung Korean na yung kimchi na recipe ko is almost authentic. Tinwist ko lang konti. Ginawa kong a little sweet para ma-cater yung flavor profile ng Pinoy. Pero yung lechon kawali, the traditional lechon kawali. Dinagdag lang po. Yes. So, original. Tama. And then, this, ano po? Ito, quesadilla naman to. It's Latin or Mexican na kind of snack or siguro full meal na rin siya. Ang iced coffee. Yeah, it's good for mga mid-afternoon meals, yung mga merienda, snacks. Yan yung mga perfect na mga snacks dito sa Balay Inasal. Pero yung filling niya is chorizo. Bacolod na version ng chorizo na mismong gawa ko rin. Recipe ko rin siya na develop. And then, ito po. Ito yung traditional soup ng Bacolod. This is our parang pride when it comes to the lineup ng mga soup. May isa pa, yung KBL. KBL. So, kanina natikman na natin, guys. Sobrang sarap at original talaga. At tawag ito, pati rin itong soup na ginawa ni Chef Carlo. Bacolod, lahat? Bacolod lahat. Yeah, twist lahat siya ng Bacolod flavor. Ito, authentic Bacolod. Yung chorizo, authentic Bacolod. Yung kailangan mo na lang tikman, the inasal. The inasal. Kasi yung next episode. Yeah, kami sa Bacolod ang nag-invent ng inasal. Sa amin ang galing yung inasal. Inasal? Yes. Oo. So, kaano mo yung gawa ng Mang Inasal? Mang Inasal, ano siya, commercialized inasal. Although, Ilonggo din yung nag-start nun, pero commercially produced na kasi siya. Hindi mo na siya masasabing original or authentic siya dahil iba na yung iba na yung approach niya. Pangmasa na. So, sir, susulitin ko na yung opportunity. So, paano po kayo nag-start? May bayad to. As an entrepreneur, as a chef na rin. Actually, hindi naman ako entrepreneur eh. Nag-start ako as tagaluto. Pero, syempre, kailangan kong i-sell yung niluluto ko. That's why, napasok na doon yung entrepreneurship. So, yung background story niyo po, experience niyo po, naging empleyado po. Before, oo. After ko gumraduate sa culinary school. Ilang years? Pero before pa culinary school, nasa hilig ko na talaga yung luto. Ilang years po kayo naging empleyado? Mga 3 years. 3 years din ako nag-employee. First job ko sa logistics company. Yun yung gumagawa kami ng food para sa mga passengers sa plane. Alam mo yung kung nakasakay ka na ng international flights. Yun yung mga food na sinaserve doon sa passengers. Kami yung gumagawa? Yeah, yun yung ginagawa ko before. Tapos, yun nakaswerte, nakapasok ako after that. Nakapasok ako kay Senator Enrile. Doon ako naka-work sa Tuguegarao. Pero, mabilis lang yun. And then, second, naka-work ako kay former President Erap. Sa resort niya, ako naging executive chef doon sa Tanay, sa JE Camp Resort. Short, one contract lang din. And then after that, ano yung contract sa 1 year or months lang?
Siguro Parang 8 months lang ako doon. Oo. Oo. Kasi So, nga, gusto ko lang kumuha ng experience and magkaroon lang din ng background na nag-work din sa mga executives. oo, kasi kilala. Yes. Tapos yung mga ipapakainin nila or sila yung kakain. And then after that, nag-work ako kay mga celebrity chef, kay Chef Laudico, restaurant, and then sa iba-iba ng mga hanggang nag-decide na ako na mag-business. Gawin ko na lang yung yung food ko na ako na lang mismo ang magre-restaurant. Apo. So, nung nag-start na po kayo, pure na gawa nyo nung nag-start kayo mag-business? Lahat wala naman akong akong siniserve sa restaurant ko na binibili ko. Oo. So, sa inyo, Yung binibili ko, ingredients. And then, ginagawa ko from scratch yung lahat ng food ko sa restaurant. Ever since. Nag-experiment po muna nung una? Actually, hindi na siya experiment. It's more on a study na. Study. And then, improvement na lang po. And then, yun, execute ko na. Masarap naman daw. Nag-click yung restaurant hanggang sa 3 restaurant na ako sa Bacolod. So, yung naging unang business niyo po is food? Yes, food talaga. Hindi coffee? Hindi. Cafe. It's Rust kasi ito kasi yung first restaurant ko. Pinatata ko talaga. Rust. Ano ibig sabihin? Cafe / resto / bar. Cafe, resto, bar siya. So 3 siya. May breakfast, may lunch, may dinner, and may inuman. Well-rounded siya. So, na-execute na yon yung 4 na yon nung first business niyo po? So, 4 na. Okay. Yan. And masaya naman, experience. Well, first, medyo naglalaro ka lang. But, syempre, yung first year niyo mag-business, okay naman? Yun yung sinasabi ko, na first year ko sa business, parang naglalaro lang ako para lang meron akong may invite sa mga friends ko na dito tayo sa restaurant ko, may restaurant ako, dito tayo mag-inuman. Kasi before, yung life ko, pumupunta kahit saan inuman, mga restaurant, umiinom kami doon. Grabe kami gumastos sa inom. Dahil syempre, may knowledge naman ako sa luto, why not ako na lang magtayo ng restaurant para lahat ng friends ko na manginginom, dito ko na-invite. Kaya hanggang ngayon, yung restaurant ko doon, 10 years na siya. Sa first year nyo, nilalaro nyo. And then, hanggang mabot ng hanggang ngayon. Ilang years, sir? 10? Mag-11 years na. Mag-11 years. Sa buong pag-business nyo po, meron ba kayong nasubok ka, sir, na problema? Marami na akong na-fail na restaurants na tinayo, nagsara. Lastly, yung pinaka-worst na nangyari is the pandemic. Kasi ilang branches na yung natayo ko and then wala. Nag-down dahil sa pandemic. Siyempre, kahit sino naman na. Kailan, sir, yung first, anong year? Nung natayo po kayo? 2013. 2013, tagal na. Tapos, 2021? Ay, 2019 yung COVID. 2020. So, 2020, nagsara doon yung mga branches nyo, lahat. Nagsarado. Sa Manila na yun, Manila. Opo. Tapos, after nyo ma-experience yung ganong problems? Well, marami akong realization nung time ng pandemic. Because siguro that time, syempre, who's expecting, sinong nag-expect na magpa-pandemic? Yung restaurant ko is booming. Booming talaga on that time. Kaso yun, well, na over-expansion kami, na excited kami sa... Overwhelmed. Hindi naman, nag-over-expand kami. Lahat. Dine-develop namin. Syempre, kailangan mo ng returns para mabawi. Nung pumasok si COVID, wala nang returns. So, doon tumigil? Sinarado ko dahil syempre, lugi na siya . After the COVID-19? After the COVID, last year, nagtayo ako ulit ng isang restaurant sa Bacolod. Mag-isa nyo
nagtayo or may partner? Mag-isa ko. Mag-isa pa rin. Oo. From the start naman po. No? Doon sa Bacolod. Pero yung nalugi, may partner po ka doon, wala? Investors. Pero nung after the COVID, wala Mag-isa. kayong mag-isa nyo lang po. Oo. Solo ko na. So, ibig sabihin, after the COVID, may capital pa rin kayo? Actually, may mga savings naman ako eh. Ready, may mga emergency. Oo. Galing. So, Hindi mo naman kailangan mag-zero eh. Oo. Siyempre, kailangan mo pa rin magtira. So yung kinita nyo nung before the COVID, may mga na-save na po. May mga natabi naman. Tapos nung nag-COVID, sara. Tapos after the COVID, doon na nag-start solo nyo po. Tapos, tuloy-tuloy na. Dito sa Baguio, nung nag-start ako last year, napadpad ako dito dahil yung plan was 2019 dapat magkaroon kami ng branch dito. So last year lang na ano yung project dito sa Baguio dahil meron nga akong kakilala sa Bacolod na may friend sa Baguio na gusto magtayo ng inasal. So nagtayo kami. Sila yung mga investors. Kaya gusto nila magtayo dito, naglagay. And what happened is, parang lumabas na ako doon sa mga nag-invest sa akin. And then, nagganap ako ng sarili akong. And then, good thing, may na-meet ako dito sa Baguio na naging close to me. And kami na lang nagdalawa. And then one investor ko from way back before pa, na good friend, ang nag-continue. Kaya ito yung Balay Inasal. So, pang ilan niyo pong branch to? Actually, pangatlo na to na natayo sa Baguio eh. Yung first, after the COVID, saan po banda? After the COVID? Apo, yung nag-open kayo. Sa anong location na po yun? Bacolod. And then, pangalawang branch. Sinabi ko na kanina yan, di ba? Nakalimutan mo. Nakawala sa kanya eh. Parang, yun, Bacolod, and then dito, jump sa Baguio. Hopefully, makabalik na sa Manila. Pero kasi, parang ini-enjoy ko pa talaga yung Baguio eh. Kasi syempre hindi stressful yung business dito, yung lahat. Malamig pa. Yung nakaka-stress lang dito pag umuulan. Yun lang yung nakaka-stress. Talagang walang pumupunta. Hindi naman sa walang pumupunta. Yung talagang everyday na lalabas ka ng bahay, basa, malamig, nagkakaroon ka ng parang anxiety or slight depression. Siyempre, 2 weeks ka ba namang uulanin na wala kang makikitang araw? Hindi mo pa na-experience yan, no? Hindi ka kasi taga dito eh. Hindi ba? Di ba? Meron yung taga Baguio, sabi ni attorney na ganung problema eh. Parang nade-depress sila kasi tuloy-tuloy ang ulan, makulimlim, malamig. Yan. So yung dito sa Baguio, ito na yung, or meron pa kayo dating pwesto? Dito na yung pwesto nyo talaga? Di ba sinabi ko third branch to? Oo. Kasi kanina, meron pa akong narinig kanina na dating first branch, second branch, third branch ito. So tinayo ko. Sorry. Yeah. Yun, third branch na to. And then this is the most parang beautiful na project dito sa Baguio. Kasi you get the view ng town and ilang mountains. Tapos lahat ng side ng Baguio, parang almost yung side ng Baguio makikita mo na. From the town proper, tapos yung mga outskirts. Malamig. Tapos nakaka-relax. Mamaya, dito sa i-video natin. So parang yung mga struggle niyo na po yun na yung sa COVID. Hindi ko naman talaga siya
kino-consider na struggle eh. Kasi hindi naman talaga ako naghirap dun sa COVID na parang naging Yung ayaw hindi ka na. parang naging ano lang siya, naging lesson lang siya for me. Hmm. Na maging better and smarter when handling business. Oo. Pero na-try niyo na po Ikaw, ilang taon ka na ba? 19 po. 19? Putya. Ini-interview mo ako na ilang taon na ako sa ikaw marami ka pang pagdadaanan. O kaya nag-i-interview ako Nagsa-start ka pa lang sa totoo mong buhay. Dito ka pa lang sa first step mo sa hagdan. Kaya I hope ma-meet mo yung inaasam mo. Opo. And then paano ka naman nahilig sa ganitong karir ng ng buhay mo? Dahil kay dati, di ako yung ko kasi yung pangarap ko is yung magseaman gano'n. Magseaman, pangarap mo maging seaman? Oo, seaman, policeman. Pero after mag-pandemic, nag-aaral ako ng grade 11 ako noon. Nakagraduate ka ba ng college? Senior high pa lang po. Tapos, kasi sa 19, alam ko parang di ka pa nakagraduate ng college ngayon eh. Hindi ba? Kasi dati kami, nung wala pa yung K-12, pag tapak namin ng 18, graduate na kami ng college eh. Kaya for sure, ikaw, I assume hindi ka pa nakagraduate. Opo, senior high pa lang. Senior high yun. So, may college ka pa palang tatahakin. Hindi ka pa nagsa-start ng buhay mo, to be honest. Kasi, andun ka pa lang sa learning stage. Which is, naramdaman ko na. Kasi si Sir Charlie yung nag-influence. Sir Charlie yung nag-influence sa akin yun eh. 17 years old, tinaas niya ako dito sa Baguio. Pero at least nakakuha ka ng mga ideas. Opo. Ito si Charlie, number 1, magiging mentor mo siya. Dahil this guy, nakikita ko, sobrang persevere siya sa mga ginagawa niya. So, malaking malilearn mo sa kanya. Mentor ko nga eh. Yung diskarte niya on handling things, the way niya i-promote yung sarili niyang craft, alam mo yun, makikita mo that he's very, very, parang, tawag dito, mayroon siyang goal na gustong mangyari sa ginagawa niya. He won't stop until he get that. Yun yung nakikita ko sa kanya. Ako, ganun din ako dati. Sabi ko lang sa sarili ko dati, pag nakagawa na ako ng restaurants na madami, goods na ako, parang pwede na akong mamatay. Nung dumating ako sa point na yon, may hahanapin ka pa pala. Akala mo it will stop there, pero hindi. Pag nakuha mo na yon, mabuboard ka rin. Magsasawa. Di naman magsasawa, mabuboard ka lang na parang magiging routine na yung ginagawa mo pa ulit-ulit. So, maghahanap ka ulit ng bagong challenge na naman sa buhay mo. Ano na naman bang gagawin ko? Kasi nagawa ako na to. Bagong business. Yes. Bagong business ulit. Kaya yung tama yung sinasabi nila na yung tao in nature, walang contentment. Totoo yun. Dahil pangarap ko lang din dati magka-restaurant. Nung nagka-restaurant ako, sinabi ko sa sarili ko, hindi, gusto ko pa ng another 10 restaurants pa. So ngayon, meron ng third branches. So, masasabi ng successful kasi 10 years na eh. 10 years na pag-negosyo. So, nakaka-inspired. So, sa pagiging negosyo, hindi ka always successful. Sa pag-negosyo, siguro tsamba na first business mo magiging successful ka. Pero meron pang yan eh. Launching, tapos downfall, maglo-launch ka ulit, downfall mo ulit. So yun yung experience. Yun talaga. For me, yun talaga ang ng tao. Yun talagang parang dinadaanan ng tao. Parang normal na po. Failure. Because without failure, hindi ka ma-learn on kung saan ka nag-fail. Unless, nakahit ka ng jackpot, pag-launch mo, na-hit mo yung jackpot, naging successful ka. Parang yung kay ko 19 years old, yung gumawa ng kangkong chips, kala niya. Oo, pero syempre... Parang nagulat nga ako kasi 18 tapos 19. Pero syempre, hindi mo pa rin masasabi because kahit nga naging 50 years na sa negosyo, nag-fail pa rin.
Kaya parang yun yung nisip ko. Pero at least, Nagkaroon tayo yung ng... ano na lang doon, yung parang, siguro, yung parang success na lang nila doon, na nabawi na nila lahat ng investment nila, nag-earn na sila ng malaki, and then may mga new investment na sila na nakuha doon sa pag-invest nila doon. Yun na lang siguro yung success nila. Kasi ang May bilis mga company kasi na Ang nawawala, kahit na 50 years na sila, nawawala sila. Kasi Kasi, up and down. kasi hindi na Business. siguro na may maintain ng maayos. Salo, pag nawala yung owner. Wala na yung... Pag walang problema pag mawala yung owner. Ito kanya lang. Tulad kay Coca-Cola, patay na yung mga owners niyan, di ba? Nag-formulate ng recipe, patay. Pero hanggang ngayon, because they created a system that will continue forever. Tulad kay Jollibee, mamatay yung mga may-ari niyan. 100 years from now, may Jollibee pa rin. Because yung system na create nila, ano na yan, solid na yan. Pero syempre, hindi pa rin natin masasabi. Possible pa rin. Oo. Kasi nga, up and down. Oo. Ano yung ibebenta natin or mga bago, sir, na products? Hindi, yung ibebenta niya kung ibebenta niya. Bibili ko siya. Bibili mo sa akin kanina. Bago kami mag-enter. Sige. Meron kasi, sir, Kwan, na sinasabi na kapag successful ka na sa business, or like for example, itong business niyo po. So, madami ka ng branches. Ngayon, merong nag-deal po sa inyo na bilhin yung business nyo. Like for example, 1 billion or 1 trillion. Kasi nga, napakaganda yung asset or talagang kumikita na. Like for example, merong tumawag po sa inyo. Gusto niyo po bang ibenta yung business? Actually, nangyari na sa akin yan ilang beses na gustong bilhin yung gustong bilhin yung system ng business ko, and then yung pag-conceptualize ko ng business. May nag-offer na sa akin yan before. Pero kasi that time, parang aggressive pa ako eh. Dahil syempre, young, medyo aggressive, parang ma-pride. Dahil syempre ako naggawa nito. Legacy. Oo. May ini-aim pa ako eh. Hindi ako pumayag na ibenta yung concept ng business ko. Kung sinabi ko lang, kung gusto nyo, partner tayo, invest kayo sa akin. Pero yung full na ibebenta sa kanila na sila na mag-handle, hindi ko ginawa. Pero magkano, sir, yung offer nila? Sinabi ba o hindi? Hindi ko syempre i-disclose yung number. Okay. Pero malaki. So, malaki. Oo. Malaki siya. So, hindi. Kasi sa utak ko dati, makukuha ko yan. Kailangan ko lang i-hit ito. Sobra pa yung makukuha ko dyan. Oo. Bibilihin mo to ng 10 million. What if Boom. nag-boom ito? Yung 10 Ilan million kumita? ko, sukli na lang yun. Tama? 10 So, million mo, you can earn it in less than 1 year pag nag-hit yung business mo. In a month nga eh. Si So, Jollibee, for example, I think sa buong branches ng Jollibee, hundreds of million ang ini-earn yan a month. Believe me. Hundreds of million in a month. Ganyan yan kalaki ng industry ni Jollibee. So, kapag merong offer, ganyan, talagang hindi nyo bibenta? Depende kasi sa company yun eh. Pag makikita ko may future yung business concept ko na iha-handle ng isang company na yun, syempre ibebenta ko para siya both kami maka-benefit and yung business talaga mag-run ng maayos. Tumagal siya. It depends. It depends pa rin. Pa rin. Yun nga, case to case basis. Kasi si Inasal binenta niya kay Kwan eh, may-ari ng Jollibee. Hindi ko alam kung binenta niya or parang may 20%. Inano siya or si Jollibee mismong bumili sa kanya. Kwan po eh, si Jollibee po. Oo, yun. Hindi siya nagbenta. Si Jollibee ang bumili. For me. Binili siya ni Jollibee. Kasi kung siya lang siguro, parang hindi niya naisip